Sa mapagpalang araw po sa ating lahat at welcome back po muli sa ating YouTube channel. So, bali sa araw na ito mga kamaster ay may tutorial ako sa inyo about sa ating mga SG. So, bali yung aking SG na hagawa kong quick reload. So, bali marami pa rin pong nagtatanong kung paano daw gamitin. Hindi raw ba nakakalito o maganda raw siya gamitin. Para sa akin mga kamaster, may papayo ko lang sa inyo sa quick reload ay napakadaling gamitin. Kaso mayroon siyang hindi kayang gawin naman na kayang gawin ng ibang SG. Ito nga po pala mga kamaster, yung dalawang klase natin na SG. Ito, yung open muzzle na regular. Ito pala mga kamaster ay bagong gawa ko lang. 60 cm ito mga kamaster. Ang sukat ko pala ay 60 cm mula dito sa, ayan, dito sa una ng bahagi ng mechanism hanggang dito sa manhole ay 60 cm mula dito hanggang dito. Yan. So ang aking punto mga kamaster, ang nais ko sa inyong ipaliwanag about naman dito sa ating itong ating quick reload. So bali ito mga kamaster, pang night dive lang talaga ito mga kamaster. So pwede rin ito pang night dive, itong ganito. Kaso lang ito ay tika-tika. Kung baga isang tira mo, kailangan mo pang mag-reload ulit ng matagal. Maglalagay ka pa ng itong mga line niya yan, nasa line release niya. Yung shooting line niya kulay blue, o daidima. Kailangan mo pa siyang ilagay. So, para sa akin, ito mas madaling gamitin mga kamaster. Itong aking quick reload. Hindi nyo ako makikita gumamit ng mga regular sa night dive. Puro ganito ang ginagamit ko. Quick reload. So ipakita ko sa inyo mga kamaster kung gaano ka-simple ito i-reload para mas maunawaan nyo na mas madaling gamitin ito sa night dive at talagang mas mabilis kang makarami ng huli. Lalo na mga kamaster kapag ang spot nyo ay madanggit o makitong fish, ito ang the best doon. So pakita ko mga kamaster kung gaano siya kadali. Yan, kalisitin mo lang ito tapos hilahin mo ito siya. Etong shock ay ilalapit mo dito sa sa mismong rubber. Yan. Kapag nandiyan na siya, ito naman yung hook. Yan. Yan yung hook niya. Bali, nilagyan ko siya ng cover. Yan. Yung cover niya makikita nyo. Interior lang yan ng motor mga kamaster. I-open nyo yan tapos yung hook na to, ito, yung dulo ng hook na yan, kung makikita nyo, ipapasok nyo dito sa kabilang side, sa right side. Yan. Yan. Kung right hand ka kumapit ng SG, kailangan yung hook mo ay dito papasok sa kanang side ng butas. Tapos, lalabas siya dito sa left side. Yan. Then, pag nakapasok na ng ganyan, eto siya. Yan o. So bali mga kamaster, eto nakakagawa ako ng 8 tira o 10 tira sa ilalim kapag maganda yung kondisyon ng aking hininga mga master. Kaya para sa akin mga kamaster, mas mabilis itong gamitin. Kaya sa mga nagtatanong dyan, sana ay naunawain ito mga kamaster na ito ay napakabilis lang gamitin. Kung puno na ito mga kamaster, kung puno na itong inyong shop ng mga danggit, hindi ka na dito magtatanggal ng huli sa flapper ng paisa-isa. Kasi sa ibang SG, ibang quick reload, na nakikita ko, marami naglalabas ang quick reload. Hindi ko nagugustuhan mga kamaster kasi dito pa rin sila nagtatanggal ng huli sa dulo. Kasi nga dito sa kanilang hulihang bahagi ng kanilang shop, naka-spot, naka-welding, para siyang eskwala. Parang eskwala siya, gano'n ka lang ng gano'n. Naka-permis na siya doon mga kamaster. Kaya pag nakikilaw yung SG natin, ay talagang kailangan pang hugutin dito. Hindi mo siya mahugot ng paganyan. Yan. Kaya doon sa nagtatanong mga kamaster na kung hindi raw ba mahirap gamitin ito o madali ba, ganyan. Ito na kasagutan mga kamaster. Napakabilis niya lang gamitin. Ayan o. Ayan. O, doon naman tayo sa pagtatanggal ng isda mga kamaster. Kapag pulo na dito, yan, dito ka na magtatanggal mga kamaster. Hilahin nyo na yung barko-barkuhan kasi ang lagayan ko mga kamaster,
screen siya na parang barako style tapos may pintuan sa babaw na di bukas yung ganon. Pagka open mo ng ganon, tanggalin mo dito, yan. Tapos hugot, open do sa barko-barko mo, tapos itataktak mo ng sabay-sabay yung huli mo. Dito na siya dadaan mga kamaster, napakaluwan lang. Dito na siya dadaan sa buntot ng ating shaft. Hindi na dito sa flapper. Yan. Tapos balik ulit dito. Then, open hook sa cover. Pasok dito sa right side ng butas. Reload. Yun mga kamaster. Tira. Ngayon, pag kaya pa ng hininga mo, nakatira ka at may isda na dito. Tapos, mayroon pa dyan nagkalat ng mga danggit. Kasa ulit. Tira ka ulit. Ganun mga kamaster. Ganun siya kadali gamitin. Kasi maraming nagtatanong sa akin, parang hindi raw ito maganda gamitin. Sabi nila pati. Marami rin nagsasabi na hindi raw magandang gamitin. Para sa akin mga kamaster, the best to. So ipaliwanag ko sa inyo mga kamaster ha. So dito naman tayo sa etong regular. Marami rin naglalabasan na itong mga kamaster. Yung meron siyang pipe dito, may tubo siya. Tapos with sing-sing siya. Garon pa rin yung mga kamaster, napakabagal pa rin ito gamitin sa bakbakan. Yan, kaya ikinukumpara ko siya at kung ano ang pagkakaiba nilang dalawa. Yung quick reload versus open muzzle na regular. Eto, magkakasaka pa ng ganyan. Yan. Kunyari, nagkasaka. Yan, nakareload ka ng ganyan. Ngayon, pag tira mo sa isda, ganyan, nag-release lahat yan, nag-release yung tali niya. Yan. Siyempre, uutlaw ka muna. Uutlaw ka sa surface ka. Tapos, hihila ka pa dito sa yung line. Hihila ka pa. Tapos, tatanggalin mo pa yung isda dito. Papatay mo pa. Dito ka pa magtatanggal sa kanyang flapper. Tapos, pagka nakatanggalan mo ng isda, ibabalik mo pa ng ganyan. Yan, i-reload mo siya ulit ng ganito. Marami pang trabaho mga kamaster. Yan, ganyan mo pa siya. Tapos, saka ka naman mag-reload ulit. Kaya, napakabagal mga kamaster. Kaya, sa lang tatanong, dito ka na sa, sa quick reload. O, inaamin ko mga kamaster. Eto, pantutukan lang talaga ito. Pang night dive, pantutukan. Pero maraming kayang gawin to na hindi kayang gawin ito, mga kamaster. Hindi sa pagyayabang mga kamaster, hindi ko pinagyayabang to. Pero maraming kayang gawin to na hindi kayang gawin na ito, mga kamaster. Kaya ito, mas tabi sa akin ito mga kamaster sa night dive. Pero kung sa day dive, dito ka. Yan mga kamaster. Yun lang may papaliwanag ko sa inyo mga kamaster. Ganoon lang siya kadaling gamitin at napakabilis pa siyang panghuli. Mabilis makarami ng huli mga kamaster. Yan mga kamaster. Yun lang po mga kamaster. Naway na unawaan nyo mga kamaster sa nagtatanong about dito sa ating quick reload. So ito ang ating topic ngayon mga kamaster. Yung para masagot lang yung yung ibang nagtatanong. So pasensya rin mga kamaster. Hindi ko masyadong nare-reply yung iba sa aking channel. Gawa ng busy kasi ako mga kamaster. Kapag may nag-order ng mga ganitong SJ, ay minsan hindi ko na naharap mag-reply. Kasi sobrang daming aking inaasikaso mga kamaster. So siyempre mga kamaster, nagpapasalamat pa rin po ako sa inyo, sa inyong patuloy na suporta. At lalo-lalo sa mga sa mga bagong subscriber natin dyan, sa silent viewers. Nagpapasalamat po ako mga kamaster. Lalo-lalo na po doon sa sumusuporta sa akin mula umpisa hanggang ngayon, mga kamaster. Kahit na puro reels na yung ginagawa ko sa YouTube, pero hindi pa rin ako nakakalimot mga kamaster, magpasalamat sa mga sumusuporta sa akin. At siyempre, huwag kayong mag-alala mga kamaster, pag meron tayong pagkakataon maganda ay magtututorial ulit ako sa paggawa nito mga kamaster para sa inyo. Yan. So siyempre mga kamaster, sana may natutunan kayo dun sa about dito sa quick reload, sa pagkakaiba nila dito at saka dito sa aking quick reload. Yan, pagkakaiba nilang dalawa sa dive. Naway may natutunan kayo mga kamaster at nasundan nyo yung aking pinaliwanag dito sa about sa quick reload.
Yan. So yan mga kamaster, maraming salamat din po pala sa inyong patuloy na suporta at inyong panonood. See you next episode mga kamaster. God bless po. Ingat po tayo palagi.